Hello and welcome to the garage on Ride By. I'm Joseph Papa and this is my 1965 Vespa BBB. I started 2014 nung na-introduce sa akin ng Vespa. My first Vespa was a LX 150, so 2014 model. So from there, na-evolve na, may nagsabi sa akin na isang Vespa enthusiast. Nasabi niya, ang upgrade, hindi pataas, kundi pababa. So kaya ako nakatry akong pumunta sa Vietnam, doon kami nag-ride. So doon talaga ako na-in-love sa mga vintage Vespa. Kasi that time pumunta ako doon, hindi pa ako marunong mag-shift ng gear. Automatic yung LX eh. So pagdating doon, di ba sa Vietnam, elbow to elbow ang motorcycle. So merong ride ang club sa Vietnam. Lahat sila so meaning nag-rent kami ng mga Vespa. So lahat sila vintage ang Vespa. So ako wala pa ako experience sa vintage, pero no choice, kailangan ko mag-rent ng Vespa. So from there, sila nakangiti na eh. Siyempre excited sila mag-ride. Ako paano ko paanda rin. So bago mag-ride out, so nasa gilid muna ako, pinapractice ko yung gear, namamatay-matay. So basically kinakabahan na ako. So during the ride, ayun, namamatay-matay yung makina. Okay. So hanggang sa medyo nakabisado ko na. So yun, from there, na-inlove na ako sa vintage Vespa. So pag-uwi ko ng Pilipinas, naghanap na ako ng unit. Fortunately, nakakita ko, it's a Vespa PX 150. So ginawa ko para kakaiba, ginawa ko ng team. So sa 80s ko eh. So ginawa ko siyang love bus yung team. So medyo sumikat siya, na-feature sa isang magazine. So from there, talagang tuloy-tuloy na yung hilig ko sa Vespa. So meron kaming napuntang restaurant sa Marikina. Nakakita ko, may isang vintage na Vespa naka-display sa restaurant niya. So sinasakyan ng mga customers. So medyo nalaglag na yung fender, gano'n. So kinausap ko, nagpakilala ako sa may-ari kung baka binibenta. Sabi niya, hindi raw, talagang for kids. Okay. So hindi ako nag-give up. Almost 1 year ko niligawan. So finally nakuha ko. So ito na siya ngayon. So nung nakuha ko siya, hindi siya running. So ang inabot ako siguro mga 6 months para mabuo siya. So ang challenge before, mahanapan siya since vintage nga siya. That time wala pang Shopee, wala pang Lazada eh. So talagang puro either sa Italy ang parts. So yun ang challenge, medyo pricey. Nung umaandar na siya, since design siya talagang pang city ride lang eh. Okay. So ang takbo niya 40 lang. Eh ako, I live in Antipolo. So parang hindi ko magagamit sa Manila. So kailangan ko i-upgrade ng konti. So palit ng carb, upgrade ng pipe. Okay. So ayun, ngayon siya. Pwede na siya i-long ride. Malaking improvement. From dati, 40 lang ang maximum speed niya. So this time, umabot sa 100. So kaya na. Siyempre sa vintage, ang talagang may love ako sa gear. Kasi di ba usually sa ibang geared na bike, sa paa ang clutch eh. This time it's nasa handle. So itong clutch mo, then 1 up, 3 down. Okay. So ito yung mga features na meron ng BBB na hindi siya common. Let's start sa gulong. Ang size ng rim niya is 8. So 8 inches siya. So yan, normal sa Vespa yung shocks is a monoshock. So one side lang, kung mapansin mo. So dati ang technology, hiwala yung rebound sa inbound. Diba? Ngayon, ang modern shocks, di ba? One piece lang eh. Yan, this is the engine part. Okay, medyo madumi. It's a 150cc engine. So, nandito yung carb niya.
Ito yung CDI. So yung CDI niya medyo na modern na, parang medyo maganda yung performance. Okay. So two-stroke siya. So ito wala tong battery, wala rin. Ito ang purpose nung susi niya is just to lock the steering. Pero kahit walang susi yan, sipahin mo aandar. Pag may vintage Vespa ka, hindi siya katulad ng mga automatic na when you start it, di ba? What you call it, shift and go na. This one, throttle and go. This one, medyo may ritual. So, kailangan mo na siyang, ito yung fuel lever. So, from off to on. Okay? So, tapos ito yung choke. Okay. And then, sipa na. Okay. Ano ba? So, let's make sure lang na nasa neutral para hindi tumba. And then start. Yan. So, itong Vespa na to, nasa akin siya for almost 11 years na. So, well, aside from not collecting because I only have 3 Vespas, no? I'm into art din. So, nag-paint ako. Pero isa lang ang subject ko, Vespa lang. So, I just highlight yung mga features niya, headlight, gulong, engine. So, yung mga artworks ko. So, pagdating sa restorations, medyo, sa atin, konti lang yung mga shops na trusted pagdating sa vintage. Yeah, marami tayo sa Makati, meron. Pero pagdating sa paint job, you can go to my shop. So, Joe Pops Garage, lahat modern, vintage, basta Vespa, kaya natin i-restore. The address at 621 Payapa Street, Mandaluyong City. Yeah, Facebook page, just Joe Pops Garage. So, mga interesado magkaroon ng Vespa or you can, mas maganda kung may club kayo, you can join our club, Vespa Club of the Philippines. By the way, I'm the PRO of the VCOP National Federation. Okay, so just visit us sa Facebook page, meron sa Instagram. Just look for Vespa Club of the Philippines. So this is my Vespa BBB 1965 and thank you for watching.